Hallelujah, 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 Hallelujah. Sabi ng Diyos ay pakinggan, ang anak niyang minamahal, na lubang kinalulugdan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kaniyang mukha. Nagningning ang kaniyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsananay, lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kaniya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kaniyang mga kasama. Ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kaniyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus at hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang ebanghelyo po natin sa araw na ito ay tungkol sa maluwalhating salaysay ng pagbabagong anyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po ba ang kahalagan nito sa ating pang-araw-araw na buhay? Mahalaga po na mapalalim natin ang salitang transfiguration. Ang salitang transfiguration po ay nanggaling sa wikang Latin na transfigurare, na ang ibig sabihin pagbabagong anyo o kung minsan ay lumampas pa
sa ordinaryong anyo. At ito po ang naganap sa Ebanghelyo. Ipinakita ni Jesus Nazareno ang kaniyang tunay na kalikasan at anyo. Maliwanag na narinig natin kung paano nagliwanag ang damit ni Jesus na parang busilak na puti at nagningning ang kaniyang mukha na parang sikat ng araw. Nagpakita din sina Moises at Elias na nangusap sa kaniya. Pagkatapos noon, nililiman sila ng alapaap at may tinig na nagsabi, "Ito ang pinakamamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagdakay, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala nang kasama noon si Jesus Nazareno. Sa pagbabagong anyong ito ni Jesus, ipinahayag din na si Jesus ay tunay at totoong Diyos. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ang Diyos ng langit at ng mga tao. Siya ay banal na Panginoon. Sa pagbabagong anyong ito, si Jesus ay nagpakababa at namuhay kaisa natin. Ito ang dahilan kung bakit lagi siyang nananalangin sa Ama. Sa tuwing siya ay nagdarasal, napapatunayan ang kaniyang pakikiisa sa Diyos Ama. Kaya naman, ang papel naman ni na Elias at Moises sa pangyayaring ito ay upang ipahayag na si Jesus mismo ay ang katuparan o kaganapan ng kasulatan at ng mga propeta. Si Moises, siya ang sumisimbolo sa kasulatan at si Elias naman ang sumisimbolo sa mga propeta. Dahil dito, si Jesus nakahandang magtungo sa Jerusalem upang pagdaanan ang kaniyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Dahil si Jesus nga ay ang katuparan ng kasulatan at ng propeta. At ang kaniyang kamatayan ay nagpapatunay na sa pamamagitan ng kaniyang sariling dugo at muling pagkabuhay, ibinigay at isinugo ng Diyos ang kaniyang pinakamamahal na anak upang ating maging kaligtasan. Inialay ni Jesus Nazareno ang kaniyang buhay dahil sa dakilang pag-ibig. Alam po ninyo, napakaganda nung awiting mabuhay sa pag-ibig. Sinasabi dito, ang mabuhay sa pag-ibig ay pagbibigay na hindi nagtatansya ng halaga at hindi naghihintay ng anumang kapalit. Pagbibigay na walang pasubali, na ibigay ko na ang lahat. Magaan akong tumatakbo, tukhaman ako sa lahat. Ang tanging yaman ko ay mabuhay sa pag-ibig. Mga kapatid kay Kristo, ang tunay na umiibig, nagliliwanag, at ang tunay na umiibig, nagbabago tungo sa kabutihan. Ang tunay na umiibig, nagbabago ng anyo mula sa dilim patungo sa liwanag. Ang tunay na umiibig, naghihintay, nagbibigay na walang kapalit. Iturin mang tayong dukha ng mundo, pero kung tayo ay nabubuhay sa tunay na diwa ng pag-ibig,
tayo ang pinakamayaman sa paningin ng Panginoon. At dahil si Jesus Nazareno ay ang bukal ng pag-ibig at awa, hinahamon tayo ng ating ebanghelyo sa araw na ito na magkaroon ng tunay na pagbabago sa ating buhay. Lagi ko po itong ibinabahagi. Ang pagbabago, hindi bukas, hindi sa isang araw, hindi sa isang linggo, hindi sa isang buwan, hindi sa isang taon. Ang pagbabago dapat ngayon. Sumunod po tayo sa kalooban ng Diyos at makinig sa Kaniyang salita. Ang Kaniyang salita ay walang iba kung hindi si Jesus Nazareno, ang salitang nagkatawang tao. Makinig tayo sa Kaniya sa pamamagitan ng pagninilay sa mabuting balita ng kaligtasan at pagtanggap sa Kaniyang tunay na katawan sa banal na Eucharistia. Lagi po nating tatandaan, mga kapatid, kung gusto nating magliwanag, umibig tayo, magmahal tayo, magbago tayo tungo sa kabutihan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.